Hi, Shalom everyone. Ang salita po ng Panginoon na aking ibabahagi ngayon ay matatagpuan po sa Exodus chapter 1. At may magandang aral po na pwede po nating mapulot dito at itong aral po ay pwede po nating i-apply ito sa ating buhay sa ating panahon ngayon. At ang aral na ating mapupulot pong ito ay matatagpuan natin sa buhay ni na Shipra at Pua na mga midwives doon sa Israel. So, nandito po sila sa aking background. Yan. Sila po yan. So, maganda po yung background. So, ang chapter po na ito ay patungkol po sa mga Israelita na ginawang alipin o inapi ng mga tao doon sa Ehipto. Sabi po dito, ito ang mga anak na lalaki ni 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 Jacob na sumama sa kanya sa Ehipto. Kasama ang kanilang mga pamilya, sina Reuben, Simon, Levi, Judah, Issachar, Zebulun, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad at Asher. Si Jose ay nasa si Jose ay nasa Si Jose ay matagal nang nasa Ehipto. Ang bilang ng lahat ng lahi ni Jacob na sumama sa kanya sa Ehipto ay 70. So, lahat po itong mga generasyon ni Jacob ay ito po yung mga old generation ni ni Jacob, mga anak niya po ang mga ito. Dumating ang panahon na namatay si Jose at ang lahat ng kanyang kapatid at lumipas na ang kanilang henerasyon. So ito po ang lumang henerasyon. Pero mabilis na dumami ang lahi nila. Sa sobrang dami nila, nangalat sila sa buong lupain ng Ehipto. So dumami sila at talagang they were scattered. Dumami sila they fill the land, sabi doon sa salitang Panginoon. In English sabi dito na the land was filled with them. Dumami sila. Ngayon nagkaroon ng bagong hari ang Ehipto na walang alam tungkol kay Jose. Hindi niya kilala si Jose, si Joseph. Sinabi niya sa kanyang mga mamamayan, tingnan ninyo, masyado ng marami ang mga Israelita at nanganganib tayo. Dahil baka magkaroon ng digmaan at kumampi sila sa mga kaaway natin at lumaban sa atin para makaalis sa ating bansa. Kaya maghanap tayo ng paraan para hindi na sila dumami pa. So, gusto nilang ihinto ang pagdami ng mga Israelita. Natakot itong hari. Kaya naglagay sila ng mahihigpit na tao na namamahala sa mga Israelita para pahirapan sila at pagtrabahuin ng mabibigat. Ipinagawa sa mga Israelita ang mga lungsod ng Pitom at Rameses para magkaroon dito ng mga bodega ang Faraon. Pero habang patuloy silang pinahihirapan, lalo naman silang dumadami. So, habang pinapahirapan sila, dumadami sila. The more they were oppressed, the more they multiply. Sabi niya itong salita niya. So, dumami sila. Lalo silang dumarami at nangangalat sa Ehipto. Kaya lalong natatakot ang mga taga-Ehipto sa kanila. Dahil dito, lalo pa nilang pinagmalupitan ang mga Israelita. Wala silang awa sa mga ito.
Pinahirapan nila ang mga Israelita sa paggawa ng mga tisa at pagsemento nito at pinagtrabaho ng matindi sa bukid. So, ito po ang ginawa nila sa kanila. Naging alipin po sila. Pero kahit po doon sa Genesis ay sinabi na ng Panginoon kay Abraham na mm, ang kanilang mga lahi ay magiging alipin sa Ehipto ng 400 years. Pero sabi ng Panginoon na paparusahan niya ang ang nasyon, ang Ehipto na nagmalupit sa kanila at ilalabas niya sila. Pagkatapos ay aalis sila sa bansang yun na dala ang maraming kayamanan. Nangyari po yun kung nung lumabas sila, nung inilabas ni Moses sila. So, yun po ang nangyari. Natupad yung sinabi ng Panginoon kay Abraham dito sa panahong ito ng bagong hari, sa new generation. Ang sabi niya, pagkatapos sinabi ng hari sa mga Hebrong kumadrona na sina Shipra at Pua. So, ito na po sila. Na maganda ang picture kasi tingnan mo kahit ang mga mukha nila, yung pagkagawa ay parang yung facial expression. Sabi ng hari sa kanila, sina Shipra at Pua, mga kumadrona, midwife po sila. Kung magpapaanak kayo ng mga babaeng Hebreo, patayin ninyo kung lalaki ang anak. So the command is to kill the boys if they give birth to a boy. So patayin ninyo kung lalaki ang anak, pero kung babae, huwag nyo nang patayin. So yun po ang utos. Pero dahil may takot sa Diyos ang mga kumadrona, hindi sila sinunod ang iniutos ng hari. Sa halip, hinayaan nilang mabuhay ang mga sanggol na lalaki. So ang utos ng hari, patayin nila ang mga lalaki na anak, pero hindi nila ginawa. Kaya ipinatawag ng hari ang Egypto, ang mga kumadrona at tinanong, bakit ninyo ito ginawa? Bakit hinayaan ninyong mabuhay ang mga sanggol na lalaki? Sumagot sila, ang mga babaeng Hebreo ay hindi tulad ng mga babaeng Egyptyo. Madali silang manganak at bago pa po kami dumating ng nakapanganak na sila. Yun ang sinabi nila sa hari. Kaya pinagpala ng Diyos ang mga kumadrona at dumami pa nang dumami ang mga Israelita. At dahil sa iginalang ng mga kumadrona ang Diyos, binigyan sila ng Diyos ng sarili nilang pamilya. So may reward po sila. Nang bandang huli, nag-utos ang Faraon na lahat ng mamamayan niya, itapon ninyo sa ilog ng Nilo ang lahat ng bagong panganak na sanggol na lalaki ng mga Israelita. Pero pabayaan ninyong mabuhay ang mga batang babae. So, yun po ang sinabi ng Pharaoh. Itapon nila ang kanilang mga anak na lalaki sa Nile, sa ilog. So, ito po ang salita ng Panginoon. So, ang aral po na ating mapag-aralan dito ay doon sa buhay ni Nina Shipra at Pua. Sinabi po dito ang description ng Panginoon sa kanila, sila po ay may takot sa Diyos. Sinabi ng hari, patayin ninyo ang mga sanggol na lalaki. Pero hindi nila pinatay. Bakit? Dahil sila po ay may takot sa Diyos. So, kung may takot, dahil sa takot nila sa Diyos, hindi sila gumawa ng masama. So, gaya ng salita ng Panginoon sa Proverbs 16. Sa Proverbs 16:6, through love and faithfulness, sin is atoned for. Through the fear of the Lord, a man avoid evil. So, to fear the Lord is to hate evil. So, through the fear of the Lord,
Dahil sa takot nila sa Diyos, ito ang naglayo sa kanila, ito ang nag-udyok sa kanila, ito ang gumabay sa kanila para hindi sila gumawa ng masama. Para hindi nila patayin ang mga bata. So if you fear the Lord, you will avoid to do evil. Kung may takot tayo sa Diyos, mailalayo tayo na gumawa ng masama. At ito po ay pwede nating mai-apply sa ating buhay, ngayong panahon, sa kapanahunan natin. Kahit sa maliit na bagay. Kung mananaig pala ang takot ng Diyos sa atin, maging ito ang maggagabay sa atin na gumawa ng mabuti. Sina Shipra at Pua, pinili nila na gumawa ng mabuti. They overcome evil with good. Kung pwede silang patayin ng hari dahil sinuway nila ang hari. Pero kontrolado ng Diyos kahit ang hari. Dahil pinili nila ang mabuti, pinili nilang gumawa ng mabuti. Nanaig sa kanilang puso, mas nanaig ang kabutihan sa kanyang puso dahil sa takot nila sa Diyos. At mas sinunod nila ang udyok, ang konsensya nila, mas sinunod nila ang mabuti na gawin. At dahil sa kanilang takot sa Diyos, hindi sila natakot na suwayin ang utos ng hari. Pwede silang, kung lumabag sila, pwede silang mapatay ng hari. Pero God is in control. Kahit ang hari, kinontrol ng Diyos. Dahil nagalit ang hari sa kanila, pero hindi niya ipinapatay sila. Kaya, God is on our side. Ang Diyos ang magpoprotekta sa atin kung pipiliin nating gagawin ang mabuti. For God's sake. Kung pipiliin nating gawin yung dapat nararapat. So dahil sa takot nila sa Diyos, dahil sabi doon na iginalang nila ang Diyos. Rines, may takot sila sa Diyos. Ang ginawa ng Diyos sa kanila is binigyan sila ng sariling pamilya. God rewarded them. Ginantimpalahan sila ng Diyos. So, ganito. Kung may takot tayo sa Diyos, gagantimpalahan tayo ng Panginoon. At itong takot sa Diyos ito ay maggagabay sa ating buhay. No? Ilalapit tayo sa Diyos na gumawa ng mabuti. So, ito po ang buhay ni Shipra at Pua na pwede nating mapulot sa kanila ang kanilang pagkatakot sa Diyos. At ginintimpalahan sila ng Panginoon. Ito pong, ang isa din po dito, ito pong hari, ay siya po ay, ito po yung isa ding attempt na gustong patayin ng demonyo, no? Ang Misaya. Basahin ko po dito ang sabi po dito ng mga commentators, no? Na pwede po rin akong mag-agree at okay din po. Ina-accept din ko po. Ang sabi dito, commentator says that this is another attempt of Satan to destroy all the male of Israel. So the Messiah could not come to bruise his head. Dahil po noong nagkasala ang
sina Adan at Eva, nandun po yung curse ng Panginoon. At sabi ng Panginoon doon sa ahas na sinisimbolo ang demonyo o ang kaaway, si Satanas. Sabi niya, ang kanyang offspring, sabi ng Panginoon sa kanyang salita, dahil dito po tinutukoy din ang Misaya. Sabi dito, sabi dito, and I will put enmity between you and the woman and between your offspring and hers. He will crush your head and you will strike his heel. No? Ang, ang offspring ni Eva, doon po. Offspring of Eva, there it comes sa 12 tribes of Israel, sa isang tribe, doon po nanggaling ang Messiah, the tribe of ang ano dito, ano bang ibig sabihin, the tribe, the line of Jesus, it came from one of the tribe of Jacob. Ito po, si Judah po, sa lineage niya po. Kaya yun, at gusto niya pong patayin na ng mga gusto po ng demonyo na patayin na ang mga bata. Pero hindi po siya nagtagumpay. So, sabi dito na ito ang attempt. At ganoon din po kahit sa New Testament din po. No? Nung ipapanganak ang mga lalaki, si Herod, sabi niya, patayin lahat ang mga bata. So, dito po, at hindi rin po ang susunod din po dito is yung nanay at tatay ni Moses. Itinago nila. Ang sabi dito, sabi ng hari sa mamamayan niya, itapon ninyo ang mga anak ninyong mga lalaki. Pero hindi po ginawa ng nanay at tatay ni Moses. Ang ginawa nila, itinago nila si Moses. Bakit? Dahil sa pananampalatayan nila sa Diyos. Sabi dito, dahil sa pananampalataya sa Diyos, ang mga magulang ni Moses ay hindi natakot na sumuway sa utos ng hari. Nang makita nilang maganda ang sanggol, itinago nila ito at sa loob ng 3 buwan. So, 3 buwan din na itinago nila si Moses. Sinuway nila din ang utos ng hari. Pero sa susunod na kabanata, sa susunod na chapter, doon din po natin mababasa ang kasaysayan ni Moises. So, purihin po ang Panginoon. So, di po natin kakalimutan ang aral sa buhay ni Shipra at Pua, ang pagkatakot nila sa Diyos, ang siyang nag-udyok o gumabay sa kanila para hindi sila gumawa ng masama. So, the fear of the Lord, a man's avoid to do evil. Purihin po ang Panginoon. Ito lang po ang aking ma-share and see you again next time. God bless.